Hello mga ka-Amor! Welcome back to our channel. My name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. Nais ko lang pong mag-thank you sa mga bagong nag-subscribe sa akin at sa mga patuloy pa rin nanonood ng aking mga latest and previous videos. At sa mga nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please do consider to subscribe and thank you so much. Shout out din po sa ating mga followers, sa ating Facebook page followers ng Kabayan Amor Plants and Others. For today's vlog mga kabayan, as napapansin nyo yung ating mga plants sa harapan, i-share ko lang po sa inyo yung 15 kinds of plants na tinagurian na lucky plants of the year. Before natin isa-isahin mga kabayan, ay gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na lahat po ng plants ay lucky para sa atin kasi nga kinukuha natin sila, kinukulik natin sila. So, it's considered na po na lucky po sila para sa atin. So, kung ano yung mababanggit ko dito ay uupo na lang kayo sa tabi at maghihintay ng swerte dahil nga yung plants na yon ay considered as lucky na magdadala ng swerte sa inyong bahay. So, very wrong po yun mga kabayan. Tatandaan po natin na tayo mismo ang gumagawa ng ating kapalaran sa araw-araw mga kabayan. So, sabi nga ng Diyos na umilos ka kasi tutulungan kita. Wala namang masama kung maniniwala tayo or hindi. So, as long as si-share ko lang po sa inyo kasi based on my experience, may mga plants talaga mga kabayan na nagbibigay po talaga ng swerte. So, una ay mayroon tayo dito ZZ plant. Minsan tinatawag siyang eternity plant, tinatawag siyang money plant, tinatawag din siya minsan na fortune tree plant. So, siya naman yung nagdadala ng good luck, ng prosperity sa properties. Yan po yung ina-attract ng ating ZZ plant. So, si ZZ plant ay mas maganda siya kapag ilagay natin siya sa main entrance or main door. So, kasi ito nasa loob ito ng bahay mga kabayan. So, kinuha ko lang para malagay natin sila dito. And meron akong tatlong pot nito. So, this one ay nasa loob ng bahay in front sa main door. And then, yung dalawa ay nasa main din na bago papasok sa loob ng bahay. So, ito yung ating number 1. Number 2 ay yung ating golden pothos. Yan. So, si golden pothos natin mga kabayan, as napapansin nyo, may ganyan po siya na pot kasi ito ay, doon ito nakatira sa aming bathroom mga kabayan. And then, propagation lang po ito doon sa ating pothos na nandiyan talaga sa main door or main entrance din, which is pinagapang ko siya sa trellis. So, si golden pothos naman mga kabayan ay siya naman yung nag-a-attract ng good luck din, prosperity. So, almost similar lang naman sila lahat kasi lucky plant nga. So, the same lang po yung attraction nila, which is prosperity, which is wealth, which is health, ganun. So, yung pinakaano talaga ng golden pothos mga kabayan ay yung kulay gold ng leaves nila, which is ito yung nagsisimbolize ng gold bars. So, alam natin, speaking of gold, ay may kinalaman po dyan ang pera. So, which is yun ang ina-attract ng ating golden pothos. So, golden pothos, mas maganda siya ilagay sa main entrance din. So, similar doon sa ating ZZ plant. Maganda din siya sa bathroom. So, medyo marami-rami na yung aking varieties ng aking pothos mga kabayan. So, ang sa pothos kasi, specified po talaga yung golden pothos, which is yung pinaka-after dyan ay yung color ng gold na nandyan sa dahon ng golden pothos na yan. So, number 3 mga kabayan ay yung nasa ating pinakaharap, which is yung ating Crassula obata jade plant. Ayan. So, ito naman yung ating isa din. So, halos lahat talaga ay alam na natin na si jade plant talaga ay very considered po talaga siya as lucky charm mga kabayan. Dahil sa kanyang dahon po na pabilog, which is symbolized ng coin or gold coin mga kabayan. So, ito naman yung aking Yumel Sunset Jade. So, I think magto 2 years na siya kasi last year, December 31, so ito din yung nakalagay sa aming table, which is pagsalubong namin ng New Year's 2021. So, hindi na ako magsasabi ng maraming details about jade plant kasi alam na natin kung ano yung pinakaano talaga ng ating jade plant. So, siya yung ating number 3. So, next one ay snake plant or tinatawag din siyang minsan mother-in-law
mother and fang. So, ganon. So, but yung known talaga siya ay snake plant. Here. So, ito naman ay doon din ito sa loob ng bahay mga kabayan. Ayan o, kung mapapansin nyo yung ano siya. Sa dating bahay pa ito, and then meron siyang bagong ano. Siya po yung nag-represent ng protection and strength mga kabayan sa loob ng ating bahay. Kaya po para siyang sword talaga siya mga kabayan. And then meron akong I think 6 or 5 varieties of snake plant. So any snake plant mga kabayan will do. Ang ganda sa snake plant ilagay the same din sa main door, malapit sa door, ganun. As long as pagpasok mo ay talagang makikita mo siya mga kabayan. And next one, nasa list din po ang ating philodendron mga kabayan. So philodendron, this one. So ito yung nilagay ko dito kasi yung color niya is gold. Yung role naman niya or yung attraction naman niya ay siya yung nagko-cultivate ng magandang relationship sa entire family members mga kabayan. Pag may makikita kayong heart shape na philodendron, so meron ako doon sa other corner, but ito lang yung nilagay ko kasi nga may pagka-gold yung color niya. So yung heart shape ng philodendron, sila yung kumbaga nagbibigay na relaxing, ganon. Meron akong philodendron which is yung heart shape, yung ating philodendron Brazil. And then meron pa tayong ibang philodendron na heart shape din which is yung ating Birkins. But ito lang yung nilalagay natin dito kasi nga sa color niya ay gold mga kabayan. So siya yung isa sa mga element which is yung tinatawag na fire element. So kaya gold yung nilagay ko dito kasi parang similar din siya sa fire elements which is ano talaga, very strong. So, ganon. So, yan po ang ating another lucky plants which is philodendron. So, next one ay itong ating prayer plant. Ay, siya naman yung nag-symbolize ng gratitude and humility dahil nga sa kanilang leaves na during the day ay gaganyan po sila and then during the night ay tatayo po sila mga kabayan, magpe-praise po sila. So, nabilang sila sa lucky plant. So, yung mga ano natin, mga prayer plant, as lagi nyo nang nakikita na nandito talaga sa ating harapan. Number 7 mga kabayan ay yung tea plant. So, ayan po. Yan po yung tea plant niya. Then, mayroon po siyang mahaba na stalk. Ayan. So, ito naman yung nagdadala ng protection or shield sa ating family which is nag-eliminate po siya na pangpaalis po ng bad spirit na magta-try na papasok po sa ating bahay mga kabayan. So, yan po ang attraction ng ating tea plant. So, dalawa po yung tea plant ko, which is nandito po sa baba, malaking pots din. So, ang tea plant ko mga kabayan, I think naka 4 or 5 months na siya sa akin. So, yan po ang pangpito na consider as lucky plant. Number 8 mga kabayan ay yung ating rubber plant tree. So, as alam nyo naman na medyo marami-rami tayong varieties of rubber plant na nandito sa ating garden ngayon or nandito sa ating veranda. So, ito lang po yung nilalagay ko dito which is yung ating tricolor na rubber plant tree. So, yung na-attract naman sa kanya mga kabayan ay, or siya naman yung nagsisimbolize ng abundance and good fortune. So, which is yung ano niya na malaking leaves, it's a sign po na mas maganda po yung pasok ng ating fortune. Next one ay Lucky Bamboo. Ayan. So, si Lucky Bamboo mga kabayan ay talagang known talaga siya lalo na sa mga Chinese. So, sikat talaga si Lucky Bamboo. So, yung dinadala naman na swerte ng ating Lucky Bamboo mga kabayan ay parang nasa kanya ang lahat talaga na ano ng lucky. Sa paniniwala ng mga Chinese, so wala naman ding masama kung maniniwala din tayo. So, siya yung nagdadala ng prosperity, happiness, energy sa loob ng ating bahay mga kabayan. So when it comes naman sa Lucky Bamboo mga kabayan ay may mga specified po yan sila or meaning every stalk ng inyong mga Lucky Bamboo plant mga kabayan. So meron akong 2 stalk dito. So 2 stalk meaning love. So yung pinaka kumbaga nasa lahat na talaga na numbers ay yung 9 stalk. So this bamboo ay paragang ano talaga siya mga kabayan. Kasi nga 2 stalk meaning love. And then every stalk ay yung stalk na ito ay mayroon siyang 4 dito. And then the other one ay mayroon siyang 3. So 7 plus 2 equals 9. So ang 9 ay siya yung nagdadala ng good fortune talaga mga kabayan. So yan po ang specification ng aking Lucky Bamboo mga kabayan. So hopefully
next vlog natin ay madiscuss ko kung ano yung mga specific talaga 3 stalks, 4 stalks hanggang umabot tayo sa 13 stalks. So, yung inaano ko lang dito ay 2 stalk which is love and yung 9 stalk which is lahat talaga ay good fortune. Next one, number 10 ay yung ating this one mga kabayan, itong at spider plant yung symbolize ng good health. And then, nagre-release po siya ng stress sa ating katawan, sa ating pag-iisip. Dahil po, siya po yung, kumbaga, natural air purifier po, mga kabayan, that comes from the leaves ng ating. So, ang story po ng spider plant ko, mga kabayan, ay sa dating bahay pa to, which is, ganito lang po siya, ito, yung, kumbaga, yung sa vine niya. So, one time, lumabas ako sa dati kong tinatrabahuan sa Healthcare, mga kabayan. So, may napapansin talaga ako sa tabi lang talaga ng kalsada na makapal na spider plant. So, ang ginawa ko ay kumuha talaga ako and then tinanim ko siya. Pinag-isa ko lang siya, mga kabayan, from the vine. So, pagdating namin dito ay mayroon akong na-propagate and then yung kinalagyan talaga ng ating spider plant, mga kabayan, ay ayaw niya ng direct sun. So gusto niya ng bright light or nasa shaded area siya which is bright. So ito po ay nakalagay as lagi niyo siyang napapansin pag nagla-live tayo ay nandoon po siya nakahang sa under the tree ng ating cactus garden. So, ito po yung napropagate ko from the mother, mga kabayan. Ayan o. So, after ng propagation ay nagkakaroon na din po siya ng bagong vine. And then, I think, 4 months na ito dito sa water. So, as mapapansin nyo yung roots niya, mga kabayan. So, ito naman yung nilalagay ko doon sa loob ng bahay. So, bawal. Hindi ko alam kung bakit nagbabasa ako, bawal si spider plant na ilagay sa center ng inyong sala. So, hindi ko alam. Nagsisearch ako kung bakit wala akong mabasa. But this one ay nilalagay ko lang siya doon sa aking bedroom, mga kabayan. Kasi mayroon kaming divider doon. So, may mga houseplant din ako doon. So, isa na itong ating propagation, water propagation ng ating spider plant. So, number 11, mga kabayan, ay yung ating palm tree. So, palm tree naman, mga kabayan, ay sign po siya ng victory and peace. So, dahil po sa kanyang leaves, mga kabayan, and then, mas maganda talaga yung palm tree na ilagay natin sa corner ng ating bahay, sa loob ng bahay, at hindi siya talaga masisikatan ng direct sun. So, lagay lang natin siya sa bright light na part ng ating bahay, mostly sa isang corner ng inyong bahay. So, this one ay doon ito nakalagay, nakatira sa bathroom, which is very bright talaga doon, and then nakakakuha po siya ng normal na humidity from the bathroom. And then mayroon din akong isa na nilagay dito sa office, pinakamatanda ko na talagang palm tree, which is I think 5 years na po siya. So hindi ko siya pwedeng dalhin dito kasi mabigat yung pot. So ito lang yung kinuha ko from the bathroom. So yan po ang ating number 11. So next time, mga kabayan, ay yung tinatawag na 5 finger. So, ang ganap naman ng ating 5 fingers, mga kabayan, ay siya yung tumatawag ng magandang fortune, prosperity, and yung wealth din ay sa kanya na-attract. So, mas maganda kapag yung 5 fingers nyo po ay more than 5 yung leaves. So, yung ito naman ay mayroon akong 6 leaves, 5 leaves, 6 leaves. So, the more ano po yung leaves niya sa isang stalk ay the more po abundance ang papasok sa ating bahay according to Feng Shui. So, yan po ang ating pang 12, which is yung ating 5 fingers plant. So, next one, mga kabayan, ay yung ating Peperomia pilea, which is this one, mga kabayan. So, ito naman yung nag-a-attract ng good fortune din, ng wealth. Ayan, so base po sa kanilang leaves, mga kabayan, which is symbolize po ng Kuwait. So once po ito ay magkakapal siya, mga kabayan, the more leaves, the more fortune po ang papasok sa ating bahay. So this one ay magto 2 years na siya sa akin, at ito yung ating pinopropagate, mga kabayan. Marami na tayong napropagate nito. So ito po yung ating number 13. Yan yung ating pilea. So, sa lahat ng mga peperomia, mga kabayan, ay si pilea lang po yung, kung baga, nasa listahan talaga ng mga lucky plant. Dahil po sa kanilang leaves na pabilog po siya, mga kabayan, which is considered as
Kuwait. Next one naman ay yung tinatawag sa Chinese na Chinese evergreen. Known siya sa atin as mga aglaonema, mga kabayan. So yung aglaonema ay yung tawag sa Chinese ay tinatawag sila na Chinese evergreen. So sila naman yung nag-a-attract ng prosperity, ng purity, and positive energy, mga kabayan, which is dahil po sa mga dahon nila, kasi marami pong variety ang aglaonema or variety ang Chinese evergreen, mga kabayan. So na-attract po doon yung pagkaganda ng kanilang foliage, mga kabayan, or yung colors ng mga dahon ng ating mga aglaonema, which is tinatawag na Chinese evergreen. So any varieties of aglaonema ay considered as Chinese evergreen. If mayroon ka po, so pasok po sa lucky plant yung inyong mga aglaonema. So last one sa aking listahan ay yung peace lily. So peace lily, mga kabayan, is this one, which is doon talaga ito sa loob ng bahay. So hinahakot ko yung mga nakatira kong halaman sa loob ng bahay, hinahakot ko sila dito. So yung peace lily naman, mga kabayan, siya naman yung nag-a-attract ng good fortune and harmony. So maganda talaga ang peace lily, mga kabayan, kasi nga ano siya, hindi siya mahirap alagaan, and then dapat ilagay natin siya sa bright light. Huwag natin siyang ilagay sa full sun talaga, kasi medyo may pagkaano po yung ano niya, yung dahon. But siguro one day itatry kong idahan-dahan siyang introduce sa sun, kasi gusto kong maparami yung aking peace lily, mga kabayan. Ayan po. So doon po ito nakatira sa loob ng bahay. Ayan. So yan po ang ating 15 varieties of plants or 15 kinds of plants na kino-consider natin as lucky plants of the years. So mayroon akong bonus, which is yung bromeliads. So bromeliads ay considered din siya as lucky plant, and pineapple. So kapag may pineapple ka na tanim, maswerte ka, mga kabayan. So swerte kami kasi mayroon pineapple dito na nakatanim sa harap ng garden mismo. So siguro yung may-ari dito ay alam nila kung ano yung mga ano-ano. So hopefully next week ay iba-vlog ko din po yung mga lucky fruits. So which is lahat ng lucky fruits na sinesearch ko, mga kabayan, ay naandi dito po sa paligid ng aming garden, mga kabayan. So yan po ang ating i-share sa next vlog natin. So paalala lang po, lahat po ng ating mga babanggit ko, mga kabayan, ay para mga references lang po. So wala namang masama kung maniniwala tayo, but always po nating tandaan na tayo mismo ang gumagawa ng daan ng ating buhay patungo sa pagiging matagumpay. So yan lang po ang, kumbaga, may advice ko sa iyo, na hindi po tayo magdedepende kung anong mayroon tayong lucky plant na tinatawag natin, dahil tayo mismo ang gumagawa ng daan patungo sa ating tagumpay. So see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting lang po tayong lahat, mga kabayan.